So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ Ami para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, meron tayong pag-uusapan especially sa mga datihan na content creators na talaga namang may sinusunod na routine dito sa YouTube. Yung mga bagong content creators guys, for sure may matututunan din kayo dito kasi pag-uusapan natin yung mga outdated YouTube tips na maaaring hindi na gumagana ngayong year 2026. And disclaimer guys, bago natin simulan itong vlog na to, maaaring gumana sa inyo ang mga tips na ibibigay ko at maaaring hindi naman gumana. Depende po sa consistency na meron kayo dito sa YouTube. So guys, yung ating number 1 sa listahan, isa sa outdated YouTube tips na maaaring hindi na gumana ngayong year 2026 is mag-upload ka araw-araw para sure na lumaki ang YouTube channel mo. No? So dati guys, effective pa siya dito sa YouTube na the more na mas mag-upload ka ng madaming videos, mas nagkakaroon ka ng chance na mag-grow dito sa YouTube. Pero ngayong year 2026, masasabi ko na based sa aking observation ay hindi na po siya gumagana sa ilang mga YouTube channels. Okay, so dahil mas priority ng YouTube ngayon guys, ang algorithm, ang quality ng video, yung watch time na meron yung mga videos natin, and at the same time kahit isang video lang yung upload nyo, sa loob ng isang linggo basta quality at tinatapos ng viewers, maaari pa rin po mag-grow ang inyong mga YouTube channels, no? So lagi natin tatandaan guys na quality is mas okay over quantity. Okay, so yun yung lagi nyong tatandaan, especially this year. So yung pangalawa guys is dapat lagi mahaba yung videos. Okay, so guys, meron lang akong gustong sabihin sa inyo about sa bagay na to na hindi ito totoo. Okay? Hindi porke mahaba yung video na ginagawa nyo or yung mga long form videos nyo, sure na tinatapos ito ng mga viewers natin. So lagi nyo tatandaan guys na mas mahalaga po yung tinatawag natin na audience retention. Depende po dun sa mga viewers kung hanggang saan po nila pinapanood yung mga videos natin. So lagi nyo tatandaan guys na yung hindi pagtapos or panonood ng saglit doon sa mga videos natin ay ito yung nagiging reason para mas malubog pa yung mga video natin, lalo na kung yung ating average view duration or yung audience retention ng mga videos natin ay maliit lang, no? So ibig sabihin guys, pagka maiksi ang audience retention, pagka maunti lang ang average view duration, so karamihan ng mga viewers natin is hindi po tinatapos yung video or baka hindi pa nga sila nakakaabot dun sa unang minuto ng video natin. So imbis na i-recommend siya ng YouTube, mas nalulubog yung algorithm niya. So that's why mapapansin nyo, may mga videos kayo na kahit ilang araw na po yung nakakalipas ay hindi na po umangat ang views. So yun po yung dahilan nun. Hindi po lagi nakadepende yan sa bilang ng videos, hindi po yan lagi nakadepende doon sa haba ng videos na gagawin natin. Kasi nonsense lang po yun na mahaba nga yung video natin, pero hindi naman din pinapanood ng mga viewers natin yung kabuuan ng mga videos natin, or yung iba hindi pa umaabot ng 1 minuto. So that's why ito yung magiging reason para mas malubog yung mga videos natin dito sa YouTube. So yung number 3 guys, hindi na po uso ngayon yung mga clickbait titles, no? Yung mga clickbait thumbnails para magkaroon tayo ng mga views or dumami yung viewers natin dito sa YouTube. Okay? So guys, yung paggamit ng mga clickbait sa thumbnail, yung paggamit ng clickbait sa title is masasabi ko po na sobrang delikado na. So alam nyo kung bakit. So ito yung dahilan, okay? Kung hindi tugma yung content, no? So pwedeng umalis agad yung viewers katulad nung na-mention natin kanina, and bababa yung audience retention. Okay? Kaya mapapansin nyo guys, tuwing magse-search kayo ng mga topics sa YouTube, is madaming videos ang inire-recommend sa inyo ng YouTube at hindi po yan lahat ay nasa una. So meron po talagang magi-stand out doon sa mga video na related sa isa't isa. So kung yung video na ginagawa nyo is more on clickbait, hindi tugma yung thumbnail sa title, hindi tugma yung parehas doon sa laman ng video, so maaring yung mga viewers nyo, imbis na tapusin nila yung video, hindi nila nakita yung kasagutan dun sa video mo. So hindi po talaga nila tatapusin. So ang tendency, hindi pa sila tumatagal dun sa video, umaalis na. So ang mangyayari nun guys, bababa yung audience retention at maaaring hindi na siya i-recommend ng YouTube sa mga viewers na naghahanap ng topic na katulad nung sayo. So dapat guys, iwasan na po natin yung paggamit ng mga clickbait thumbnails and title. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform.
To get a huge discount, use the KoCoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the KoCoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So yung pang-apat guys, madami pa rin pong naniniwala na yung paggamit ng excessive YouTube tags ay nakakatulong daw para i-rank up ni YouTube yung mga videos natin, which is para sa akin guys, isa ito sa pinaka-outdated tips na pwede nyo nang itigil. No? So bakit? Una sa lahat guys, yung mga viewers natin sa ngayon, nakapokus na po yan doon sa ating mga titles and video thumbnails. Okay, so yun po yung nagiging deciding factor para po magkaroon tayo ng viewers dito sa YouTube. At lagi nyong tatandaan guys, yung watch time behavior, dyan din po nalalaman ng YouTube kung i-recommend niya ba yung mga videos na meron tayo. Kaya mapapansin nyo guys, hindi lahat ng videos nyo ay merong same performance. Yung iba umaangat, yung iba hindi. Mapapansin nyo may mga videos kayo na patuloy na umaangat kada minuto, at may mga videos naman kayo na lumipas na yung ilang araw, hindi na talaga nadadagdagan ng views. Kasi nga, tumigil na si YouTube na i-recommend yung video na yon. Maaring dahil kokonti yung audience retention, so maikli lang lagi yung panonood ng mga viewers dun sa video na yon, kaya hindi na siya na i-recommend ng YouTube. Unlike dun sa mga videos nyo na talagang madaming viewers ang tumatapos, and at the same time, mataas yung average view duration and audience retention. Sabihin natin, tinatapos nila yung 60 to 80% na mga videos nyo. So, yun po yung masasabi natin guys. At sa panahon ngayon guys, hindi na din po talaga uso yung YouTube tags na yan. But nakadepende pa rin po sa inyo kung gagamitin nyo pa rin ito or hindi. So yung panglima guys, marami pa rin ang naniniwala sa ngayon, especially sa mga bagong content creator dito sa YouTube, no? So yung sub for sub daw para mabilis lumaki yung channel. Sabihin na natin na yes, nakakatulong siya para madagdagan yung subscribers mo, pero ang tanong, nakakatulong nga ba ito? Okay? So guys, yung sub for sub, isa sa pinakamalala na paniniwala ng mga baguhan dito sa YouTube na nakakatulong daw sa kanila. Pero ang katotohanan guys, pagka meron kang peak subscribers, hindi sila manunood sa video na meron ka. Kasi nga, kaya lang sila nag-subscribe sa'yo kasi kailangan din nila ng subscribe mula sa iba. Diba? So, kumbaga nagkaroon lang kayo ng palitan ng subscriber. So, kung peke yung subscriber mo, mababa yung engagement, so pwedeng mangyari is mamatay yung channel. Hindi na po nagkakaroon ng bagong viewers, hindi na po nagkakaroon ng bagong subscribers kasi nga hindi na nga nadidiscover yung mga videos nyo sa organic na paraan. So that's why yung sub for sub, hindi siya nakakatulong talaga in the most organic way. Nakakatulong siya para madagdagan yung subscribers, but at the end of the day, hindi siya nakakatulong para mas ma-discover yung mga videos na meron kayo na pwedeng maka-apekto sa inyo in the long run dito sa YouTube. Ito yung nagiging dahilan kaya madaming content creators ang hindi nakakapagsimula na mag-upload ng kanilang mga videos kasi lagi nilang iniisip na kailangan perpekto yung mga videos na gagawin nila. Dapat unang kita pa lang ng mga viewers doon sa video na meron sila is talagang mag-subscribe agad. Which is, ang katotohanan niyan guys, na ang pinakamahalaga dito sa YouTube is yung tinatawag natin na progress, no? Kesa doon sa tinatawag natin na perfection. Kasi pag meron kang progress, doon tayo natututo. The more na ginagawa mo siya, kahit hindi man perpekto, kung mag-upload ka man ng video, isa, dalawa, tatlo, at least meron kang progress. Hindi katulad nung nasa isang video ka pa lang, gusto mo agad na perfect yung video na yon, and then after mo i-upload, hindi ka rin naman nagkaroon ng viewers, hindi ka pa rin nagkaroon ng subscribers. So ang tendency, dahil nga sa masyado kang perfectionist, nadidismaya ka. Kasi talagang fully 100% yung effort mo doon sa video na ginawa mo, but still hindi naman agad ganun kadami yung nanonood sa'yo o yung nagsusubscribe sa'yo. Ikumpara mo dun sa mga content creators na nagpo-focus talaga sa progress. Ayan, so kumbaga mas natututo sila bago sila mag-post. Mas napag-aaralan po nila yung mga bagay na dapat nilang ayusin bago sila mag-post. Hindi katulad dun sa mga content creators na perfectionist. Okay? So alam naman natin guys, yung pagiging perfectionist, maganda rin ito, but hindi lagi.
No? So lagi niyong tatandaan na dito sa YouTube is gawin nyo lang kung ano yung gusto nyo and at the same time pag-aralan nyo ng paunti-unti yung mga bagay na dapat nyong matutunan dito sa YouTube. So yung pampito naman guys, ito madami ding naniniwala dito na basta trending daw yung topic na ginagawa natin is magbabiral ka agad, which is hindi po yun totoo. Okay, so bakit? Hindi ganun kasimple guys magkaroon ng viral video dito sa YouTube. Okay? So, kailangan talaga unique yung mga videos na meron kayo. Maganda yung execution. Ako guys, aminado ako na wala pa akong video na umabot ng million views. No? So, yung isa sa video na meron ako na pinakamaraming views is nasa 200,000 views lang. Okay? So, hindi ko masasabi na viral siya. Hindi ko rin masasabi na hindi siya viral. But, at the end of the day, ang maganda lang naman kasi sa atin guys, consistent pa rin tayo dun sa ginagawa natin dito sa YouTube. Okay? Pero dun sa mga kaibigan natin dyan na nag-YouTube tapos parang gusto nilang makaranas ng one-time, big time na mag-upload sila ng mga video and then pag nag-viral, okay na yon. So guys, hindi dun natatapos lahat ng yon. Okay? Lagi niyong tatandaan guys na hindi natatapos lahat sa isang viral video. Okay, so for sure guys, after nyo magkaroon ng isang video na madaming views, doon nyo marirealize na gusto nyo pang mag-upload. No? Gusto nyo pang magkaroon ng ganong klase ng video. That's why, hindi rin po talaga na maniwala kayo sa ganong bagay na basta trending yung topic is automatic magbabiral agad. So kung magbabiral yung video nyo, that's good for you. Pero kung hindi, dapat tuloy-tuloy lang tayo kasi ito rin yung nagiging isang dahilan, that's why nadidismaya ka, nadidisappoint ka sa YouTube dahil nga ine-expect nyo na mabilis lang mag-viral dito, but at the end of the day, hindi po ganun kadali. No? So, kailangan nyo rin po talagang pag-aralan yung pag-execute nyo sa video, yung topic na gagawin nyo, kasi dun po lahat nakasalalay. So guys, yung pangwalo na paniniwala ng mga content creators ngayon na mas marami daw yung subscribers, automatic mas marami yung views, which is hindi po yun totoo. Okay, hindi po yun guaranteed Okay, so dahil guys, kahit may subs kayo, kung hindi naman sila nanonood, hindi ka lalabas sa homepage or hindi ka rin nire-recommend ng YouTube. Okay, so lagi nyong tatandaan guys na pagka tayo po ay nag-upload ng video, yung mga viewers natin automatically nakikita po nila yan. So once na hindi po nila i-click yung ating video, so maaaring hindi na po patuloy na mag-recommend si YouTube ng mga videos sa viewer na yon. Okay, kasi guys, kumbaga, pag nag-upload ka ng video ngayon, so after ilang segundo, pag nag-open yung mga viewers nyo, makikita agad nila yan eh. So, ibig sabihin guys, hindi po natin madadaya si YouTube. Kasi lahat po ay nakasalalay doon sa viewers natin. Sila po yung magdi-decide kung i-click ba nila yung ating video or hindi. So, the more na kiniklik nila, so tataas yung click-through rate. So, the more na mas mataas yung click-through rate, ibig sabihin effective yung thumbnail at yung title na meron ka. Pero kung hindi nila tinatapos yung video, ibig sabihin hindi effective yung editing mo or naboboring sila dun sa style ng video mo kasi umabot lang sila ng ilang segundo, umabot lang sila ng ilang minuto at kung hindi mataas yung click-through rate, hindi rin mataas yung audience retention or average view duration. So ito yung pwedeng sumira sa mga videos natin. So lagi nyo yan tatandaan guys. So that's why hindi porke marami kang viewers, guaranteed na tataas yung views nyo. Guys, madaming analytics ang nakaka-apekto dyan para mag-recommend ang YouTube ng mga videos na meron tayo. So lagi nyo pong tatandaan ito. So ngayong year 2026 guys, mas mahalaga pa rin po yung tinatawag natin na active viewers compare sa mga subscribers natin. Yun po yung lagi nyong tatandaan. So guys, yung pang-siyam na paniniwala pa rin ng mga bagong YouTubers ngayon or yung mga dating content creator hanggang ngayon is yung paggamit ng intro or yung intro muna bago ang content. Okay? So guys, mapapansin nyo sa mga videos ko, hindi na po talaga ako gumagamit ng intro. Okay? Ang ginagawa ko po talaga is nag-a-apply agad ako ng 2 to 3 seconds hook na ine-explain ko agad sa mga viewers ko kung ano yung pwede nilang asahan sa mga videos na meron tayo. Okay? Kaya mapapansin nyo guys, yung intro natin sa ating mga YouTube videos, it's either makatulong siya or pwedeng hindi siya makatulong. Bakit? Kasi may mga viewers tayo na madali mainip. Kung hindi agad nila makikita yung rason para panoodin nila yung mga videos natin, is maaaring dun sa unang 5 segundo ng video natin is umalis agad sila.
So that's why ako guys, hindi na rin po talaga ako gumagamit ng YouTube intro. So ang ina-apply ko po talaga is yung proper hook. So ina-explain ko agad yung pwede nilang asahan sa aking video para ma-curious sila, para po talagang may chance na panuorin nila ng buo yung video na meron tayo. So guys, yung pang-10, I think ito na po yung pinakahuli doon sa outdated tips na pwede kong ibahagi sa inyo na pwede nyo na rin pong itigil. No, especially kung naniniwala pa rin kayo dito, no? So guys, isang viral video, tuloy-tuloy yung channel growth. Guys, hindi yun totoo. Okay, hindi rin po yun totoo. Bakit? Kailangan nyo rin po talaga ng consistency, no? Doon sa mga bagay na kailangan nyong matutunan sa YouTube, sa pag-upload ng mga videos, sa pagla-livestream, sa pag-upload ng short videos, okay? So, syempre guys, kailangan nating i-convert yung mga viewers natin into subscriber. So, kailangan natin pag-aralan yung tinatawag na CTA or call to action. So, wag nyo silang kakalimutan na i-invite na mag-subscribe sa channel nyo. Kasi minsan guys, ito yung nakakalimutan ng mga baguhan na content creators, yung simpleng pag-invite na mag-subscribe kayo sa ating mga channels. Okay? Kung ano yung mga tips na hindi na gumagana, wag na natin sundin. So, kayo lang naman po yung makakaalam nun. So, kami bilang content creator na nagbibigay ng tips, nakadepende naman po sa inyo kung susubukan nyo yung tips na binibigay namin o hindi. But lahat po yan guys ay nakadepende po sa inyo. Okay? So, ibig sabihin guys, ngayong year 2026, ang laro ng YouTube dito nagpo-focus, okay? Doon sa watch time. Okay, pangalawa yung audience retention. Yung pangatlo is yung tinatawag nating clickability. Kung effective ba yung title mo at yung thumbnails mo. At yung pinakahuli guys, hindi po mamamatay yung tinatawag natin na consistency. Because at the end of the day, yung mga content creators po na patuloy na nag-upload dito sa YouTube, sila po yung tunay na magwawagi, no? Kasi madaming content creators na hindi na po active ng ilang buwan, ng ilang linggo, ng ilang taon, pero may mga content creators na everyday talagang lumalaban pa rin dito sa YouTube. Hindi dahil para kumita, hindi dahil para maging relevant. So talagang gusto lang din talaga nila yung ginagawa nila. Kasi ako guys, naniniwala ako na lumiit or lumaki man yung revenue nyo dito sa YouTube. Pero kung talagang gusto mo naman yung ginagawa mo as a content creator at meron kang goal as a YouTuber, for sure, hindi naman kayo titigil ng ganun katagal. Kaya naniniwala pa rin ako na lahat tayo may kanya-kanyang rason para magpatuloy dito sa YouTube. Okay? And kung sa tingin nyo guys, madami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ Yame, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa lahat ng ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin this week. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. At guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. At bilang perks guys, ipineflex po natin sila every end of our video. At meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan monthly ipineflex po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga viewers and subscribers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating YouTube tips for today, so meron akong iiwan na isang vlog dito na for sure makakatulong sa iyo. At guys, DJMA YouTube tips playlist na makakatulong sa inyo, especially sa mga bagong content creators dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.